Okay, good evening po sa ating lahat at bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Manaming Diyos, marami pong salamat sa gabi pong ito. Marami pong salamat sa pagkakataon po muli upang kami po ay magkatipon-tipon at magkaroon po ng oras upang makinig sa inyong salita at dalangin po namin na ito po ay kumilos sa aming mga buhay, sa pamuhay po namin ito at maging kalugod-lugod po para po sa inyong harapan at dalangin ko po Panginoon na patuloy nyo rin pong katagpuin ang panalangin po namin sa gabing ito at dalangin po namin na patuloy na kayo po ang siyang kumilos sa bawat isang nandirito at kasama po namin online. Patuloy pong binabalik sa inyo lahat ng kapurihan, lahat po ng pasasalamat ayon sa inyo po lamang. We thank you Lord and we love you in Jesus' name. Amen and amen. Okay po, so yaman din lamang po ay tuwing sa mga preaching po ni Sister Nicole, nila Pastor Rachel ay nababanggit kung gaano po kahilig ang inyong lingkod pagdating po sa sports. So hayaan nyo pong i-share ko po sa inyo kung paano po sa aking nakakahiligan po ay ang ating Panginoon po ay nangungusap din po. No? So sabi nga doon, naalala ko dati nung may spring pa po, nung last na year sa spring po, may dun sa varsity po ng spring, ako po yung nag-handle po, ako po yung nag-coach po that time. Tapos nagpunta po kami sa isang meeting po, kasama ko po ata si Pastor Rachel ba? Tayo ba yun, Pastor Rachel? Magkasama nun sa isang meeting. Tapos na-share nung sa isang nagpapatakbo nung league ng mga Christian schools na sa kanila daw ang pagkakahandle ng mga basketball clinics, ng kanilang mga pagko-coach nila sa mga kabataan, ay naipapasok din nila yung mensahe ng ating Panginoon, yung Word of God na i-share din po nila. At hayaan nyo pong sa gabi pong ito ay kung paano po nangusap si Lord po sa inyong lingkod, ay ma-share ko rin po sa inyo. No? So, kung familiar po kayo, ay isa po sa mga lagi pong sinasabi o isang kataga o isang phrase na laging sinasabi po ng mga coaches pagdating po sa sports ay ayan po. So, offense win games, but defense win championships. So, ano po bang ibig sabihin po nito? So, minsan po kasi bilang isang atleta o biglang isang naglalaro ng isang sport po, may tendency po kasi ang isang manlalaro o isang atleta po nadayain yung sport na kanyang nilalaro. So halimbawa po, example, bigyan ko po kayo na example. Sa basketball po, dahil magaling kang mag-shoot o magaling kang scorer, minsan nalilimutan mo ng tumulong sa pagbabantay o sa pagdidepensa, dun sa pagbabantay sa kalaban. Kasi kumbaga, isang example po na nakikita ko pong player na ganito po kasi, halimbawa si Terence Romeo. So, kung kilala niyo po si Terence Romeo, siya po ay isang tinatawag, ang term nga po na ginagamit po ngayon ay isang points guard na. Dati po point guard ngayon points guard. Kasi ibig sabihin, score na lang po ng score na sa isip na nililimutan niya ng dumipensa. So, hindi na siya tumutulong. Kumbaga, ako mag-i-score, bahala kayong magbantay sa kalaban. So, yun po, nakakalimutan na. Pero ako po kasi, isa po ako sa strong believer ng kasabihan pong ito na offense win games and defense wins championship. Kasi, maaari pong manalo ang isang team po kasi sa pag-score lang ng pag-score. Sa basketball or badminton man ito, maaari kang manalo sa kakascore lang. Pero, malaking bagay po yung defense po, kasi kung ang isang opponent mo ay hindi mo hahayaang makascore, so kahit makascore ka or hindi, makascore ka, lamang ka, kung hindi ka makascore, even lang kasi hindi siya nakascore So, ganun po. So, oftentimes po, nane-neglect or hindi po na bibigyang pahalaga yung defensive side ng isang sport po. So, paano po ba, Kuya King, ano bang relasyon nito dun sa gusto mong sabihin or ituro or ano bang gusto mong iparating sa atin ni Lord po dito po? So sa atin po bilang mananampalataya na or bilang manggagawa ng ating Panginoon or bilang mga anak ng Diyos na nais po nating lumago sa ating Panginoon, minsan po
unknowingly, nafo-focus natin ang ating sarili dun sa mga bagay na feeling natin or tingin natin isang sign o isang pagpapakita na tayo ay lumalago sa ating Panginoon o tayo ay malago na sa ating Panginoon. So, sasali tayo sa lahat ng mga gawain. Halimbawa, yung mga paglilinis ng church, yung mga mabubuting gawa, paglilinis ng church, yung sa mga Jericho ride, sa ating, ano pa ba, magbigay pa tayo ng example, sa mga feeding program na ginagawa natin dito pagka December, yung ganun, pagtulong natin, paggagawa natin ng mabuti. So tingin na, minsan na overlook natin, na akala natin dun sa mga bagay na yun na ginagawa natin ay masasabi natin tayo ay lumalago na. Although, syempre, gaya nga lang sinabi dun sa kataga, ay dun sa ano natin na offense win game. So ito, lumalago tayo sa pamamagitan ng mga gawaing ito. Pero ang pinapaalala po sa atin ng Panginoon, dun po sa pangalawa po, that defense wins championship, kailangan din nating i-equip pa rin ang ating mga sarili. Kailangan pa rin natin i-guard ang ating mga sarili kasi may tendency nga na malimutan natin yung ating paglago sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Yan, minsan, yung devotion natin, ako po, minsan po talaga or mas madalas po na nalilimutan ko po yung Bible reading ko po. Hindi po regularly ako nakapag-Bible read. Kaya ito po, reminder din po sa akin to ng Panginoon na hindi porket nalagay ka sa text, sa audio tech, hindi porket nag-Jericho ride ka, hindi porket nasa SAF ka or ano, doon na matatapos yun. So meron ka pa ring personal na relationship sa akin na kailangan mo ring alalahanin o kailangan mo rin tutukan kasi saan ba tayo kumukuha ng ating i-share sa ating mga nire-reach out ng mga tao na nais nating makakilala din sa ating Panginoon. Doon din po sa ating mga devotion, so kung paano po nangungusap sa atin si Lord, yun po yung ginagamit po nating sandata para din makapag-share tayo. At the same time, gaya nga ng lagi nating pinipreach din sa atin na hindi naman tayo exempted dun sa mga struggle sa buhay, valleys na pinagdadaanan natin. So, ano ba ang depensa natin dito? Ano ba yung panglaban natin dito? Is yung Word of God pa rin. So, sabi nga sa Romans 12:2, which is yung verse po natin for tonight, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kasi yun nga po, may tendency po kasi tayo bilang isang tao or human nature po natin na minsan tayo ay nadadala or tayo ay na susway doon sa akala natin na okay. So, isa din pong paalala po sa atin, paano ba natin mag-guard o madidepensa ng ating sarili laban po dito, wag nating subukin ang ating sarili na halimbawa, alam na natin na hindi mabuti ang sumama sa mga kaibigan natin na halimbawa, magbibigay po ako ng example, pagka nagbabasketball po kami, after the game, may kainan, tapos syempre, dahil hindi naman sila nakakilala sa Panginoon, may tendency halimbawa na magyayaan po sila ng kung ano pa mang ekstrang gawain, so much better, wag ka lang sumama. Kasi ba't mo pa susubukin? Ba't mo pa i-challenge ang sarili mo? Sabihin mo, hindi, Christian naman ako, hindi naman ako madadala sa ganyan. Kung mag-isa ka, laban sa kung ilan man yung mga kasama mo, at makikita ka ng ibang tao na nandoon ka, hindi rin maganda. So yun po, ang paalala po sa atin na bantayan pa rin natin, magbantayan natin ang ating kilos, ang mga ginagawa, at patuloy na hindi lang dapat dapat pareho, sabay, habang tayo ay kumikilos, habang tayo ay nagpapagamit sa ating Panginoon sa mga gawain, sabay dun, kasabay po nun yung ating
relationship, yung ating pagsisik sa ating Panginoon, patuloy nating pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, kasi yun po yung magiging mabisang sandata po natin para tayo ay mag-succeed, maging victors o maging champion sa ating mga buhay. Kaya po, ano ba yung best defense nga? Ito ay to walk by the Spirit. Yung yung calling nga po sa atin last year that to dwell in the house of the Lord, yun po, napakamabisang napakamabisang sandata po nun para po tayo po ay maging matagumpay sa ating mga buhay. Yung ating prayer time with the Lord, hindi yung prayer na thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you for Woody, for So cute lang po yun sa mga bata, pero dapat sa atin, yung panalangin natin, nagle-level up din sa ating Panginoon. So yung pagkikinig nga po, yung pagbabasa, at hindi lang pagbabasa ng salita ng Diyos, kundi reading and learning God's Word. Hindi lang siya basta babasahin yung, kundi unawain natin, saliksikin natin ang salita ng ating Panginoon para mas maunawaan natin to ng mas malalim pa at mas patuloy pa tayong rooted dun sa Word of God. At pag tayo ay nag-share ng Word of God sa mga kakilala nating di pa nakakilala sa Panginoon, yung tagos yung ating mga sinasabi, yung mauunawaan nila ng mas malalim, hindi yung parang after mo magsalita ay parang mag-iisip sila na ano nga ulit yun or ano. So kapag tayo ay deeply rooted sa salita ng ating Diyos, kapag tayo ay nag-share po nito, ay mas lalo po mauunawaan po ng ating sinesharean. At higit sa lahat po, listen to your coach, so which is si God. At isa po sa mga instrumentong ginagamit po ng ating Panginoon para po tayo ay i-coach o para po tayo ay gabayan ay ating mga pastors, ang ating leaders. So makinig tayo sa kanila, ano man ang kanilang payo, ano man yung kanilang sinishare sa Bible study, yung mga tinuturo po sa atin, i-absorb po natin ito para kapag meron po tayong mga kaibigan o kamag-anak o tao na nais na sharean, magagamit po natin ito para po sila po'y ma-sharean po ng Word of God. So yun lamang po, ganun lang po kay Clipo. So patuloy na pinapaalala po sa atin na sa ating mga pagpapagamit sa ating Panginoon sa lahat ng gawain sa ating church, ito po ay praise the Lord at napakabuti po. At paalala lamang po sa atin na aside from that po ay patuloy po tayong maging aware o maging ready din at patuloy na mag-seek sa ating Panginoon para in times po na tayo naman po yung may kailangan po ng kanyang salita para i-share or mismong sa ating personal na buhay, kailangan natin ng pagkilos ng ating Panginoon, tayo ay well-equipped po ng kanyang salita at ng kanyang presensya. So yun lamang po, at patuloy pong purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Marami pong salamat Panginoon sa gabi pong ito at patuloy namin dalangin na samahan niyo po kami sa buong gabing ito at sa bawat panalangin pong nasasambitin sa gabing ito Panginoon ay kayo po ang siyang kumilos at manguna. Maingat lang pong binabalik sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen.